ng nanonood, meron pa akong nagawang nasabi na hindi maganda. Kasi yung time na yon, pagkagaling, pinagaling ako ng Panginoon, di ba? Lumaki ako. Nung naging teenager na ako, hindi ko alam, mga 15 o 16 years old ako, alam niyo po ba na siguro dala ng kabataan, kaya mga kabataan, makinig kayo, dala ng kabataan, alam niyo po ba na nakapagsalita ako? Kasi mahigpit ang nanay ko, mahigpit ang tatay ko, nakapagsalita ako na, kasi hindi kami pinapayagan umattend ng mga birthday, umattend ng mga party, basta kung saan may mga okasyon, bawal talaga po kami. Tapos lalo pa nung naging Christian kami, naging born again kami, pag umaattend kami ng mga party, na pag may mga birthday, ang mga kabataan, ang mga kaibigan, sinasabihan pa na ano ba yan, ang KJ mo naman. Yung alam niyo, yung mga may nagsusulsol na mga kaibigan mo, kabataan mo na, ano ba yan, para birthday lang? Siyempre, pag may birthday, may inuman. Tipo ba? Pag may birthday, may inuman, may mga salitang maririnig kang hindi maganda, yun yung ginagawang protection sa atin ng mga magulang na dapat nating maintindihan nating mga anak. Kaya mga kabataan ha, huwag niyong kakalimutan. Ito na po ang ginawa ko at nasabi ko. Nung time na nagsalita ako ganito yon, hindi kasi ako pinayagan na umattend ng party. Alam niyo po ba kung ano ginawa ko? Nagsalita ako. Ito ang sinabi ko. Bakit ba kasi naging born again pa ako? Hindi tuloy ako maka-attend ng mga party. Tapos, nung time na nagsalita akong ganon, nung time yung gabi na matutulog na kami, hindi na ako nagsasalita, hindi na ako gumigising, kahit na anong yugyug nila sa akin. Sabi na nanay, Janet, ano nangyayari sa'yo? Kasi ako, sa isip ko noon, talagang parang may kumukuha sa akin, talagang meron parang, may time na yung time na yun na parang, may naghihilan sa akin, pero naka-straight body lang ako ha, tulog lang daw ako, sabi nila. Tapos umuumo lang ako. Kaya yung time na yun, nung nakapagsalita ako, nung nagsalita talaga, mother na naman, mga mamshi na naman, paalala. Yes, pinag-pray ako ng nanay ko. Alam niyo po kung ano yung sinabi niya? Janet, humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng sinabi mo. Kung ano yung nasabi mo, humingi ka. Kahit hindi ka makapagsalita, hingian mo ng sorry yan sa Panginoon, humingi ka ng patawad. Kaya kahit noon sa mind ko, kasi alam ko nahihirapan ako hindi nila ako nakikitang gumagala, umuumo lang ako. Kaya yung time na yung sinabi sa akin, nanay, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka, Janet, sundan mo ako. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Yung time na yun, na pagkasabi ko, na, Lord, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po ulit sasabihin. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking nasabi. Tapos on the spot, nung time na yon, bigla akong gumising. Alam niyo po, talagang yung time na yon, umiyak talaga ako. Talagang sinabi ko, Lord, sorry. Kasi unang-una, naalala ko na yung sinabi ng nanay ko na, Lord, kung bubuhayin mo siya, buhayin mo na, kung may purpose siya, buhayin mo na siya. Kaya yung time na yun, parang pumasok talaga sa isip ko yun. Binuhay ako ng Panginoon, tapos mamamatay ako dahil dito lang din na naging born again lang ako dahil sa hindi magandang salita. Kaya paalala ko sa ating mga kabataan o kahit hindi kabataan, lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon po sa oras na ito, wag po tayo magsasalita ng against sa Panginoon. Dahil iyan ang magpapabigay yan ang magdadala sa atin sa kamatayan. Kaya iyan ang importante kung bakit ang mga magulang malaking part sa kanilang mga anak. Tapos nanay Aida po. Kasi parang nung nagawa, nung pabalik-balik lang siya dito, hindi pala siya dito nakatira. Nung nagawa na ito, si nanay Aida yung nakita ko naman na bumababa ng sidecar. Pagbaba ng sidecar niya, agad ako pinupunta, sabi ko, sino siya? Sabi ko, nakakabait naman nila. 2 tao yung nakaharap ko. Sabi ko, ang bait naman tao nila kasi bakit ako ina-approach, hindi naman ako kilala talaga. Parang, sabi ko, pumupunta dito. Tapos sabi niya, patingin mo naman yung 2 anak mo sa church. Sabi niya, kasi nakikita niya mayroon akong anak na ikaw, kinder, dito elementary. Ayun,
Baga hindi nila ako tinatantanan. Kumbaga si Sister at Nanay Aida. So, kahit paano, nakakapakinig na ako ng mga salita ng Diyos na nagka. Kumbaga, minsan nagiging guest namin sila Nanay Aida, lahat ng kalit ng kakapatid, diba? Siyempre, pati yung mga, kasi ko, iba-ibang problema yung nagsishare. Kayo, gano'n, iba-ibang klaseng problema. Kaya napag-umiyan yung bebe siya. Lord, kasi kailangan ko bigyan mo naman ako ng sign kung sinong tao yung dapat pupuntahan. Kasi, ibang klaseng problema yung naranasan ko. Tapos, sinanay Aida yung binigay sa akin. Kaya, pumunta ako dun sa Diyos na alas 5 ng madaling araw sa Cypher. Kinaka ko si Nanay Aida, 5 o'clock. Si Nanay Aida, pag sa baba na tutulog, naglalakad doon, nakalimutan ko lang kung nakakulang ba siya o ano. Bali pinagbuksan niya ako ng pinto, sobrang nagulat siya. Tapos, nung nakita ko siya, alam mo yung parang si Lord na yun, sabi ko yan, agad ako Lord, naman yung emotions niya. Bumigay agad. Siya kasi yung bibigay sa akin. Yun po, nagsabi na kay Nanay Aida ng problema. Ganun lahat, wala po akong nilihim kay Nanay Aida. Wala lahat, detalyado po talaga. Yan lang yung taong sinabihan ko na wala akong sinikreto. Kasi talagang nararamdaman ko naman yung Holy Spirit ng Panginoon na sige, ibuhos mo niya kasi pag hindi naku, collapse ka, gano'n. Sinabi ko kay Nanay Aida, yung tayo sa akin ni Nanay Aida, kasi ang gusto kong mangyari, umuwi ako muna ng medicine ka. Yung kapatid ko kasi, gusto kong magpalamig, gusto kong magpahinga kasi nakakapagod yung temperatura, may gustong travel na naranasan. Tapos, ang payo sa akin ni Nanay Aida, huwag ako lumalis. Huwag ko iwal yung mga anak ko. Kasi mas kailangan ko. Kaya lang Nanay Aida, iba ang naranasan ko ngayon. Sabi ko ba, makikita ka ng mga anak ko kung paano ko iiyak, paano kung kailangan kong umalis. Kasi kung sitwasyon namin mag-asawa ngayon, lalo kami magkikita, lalo kami mag-aaway. Hindi na maganda yung malabas sa bibig namin bawat isa. Sabi ni Nanay Aida, sige, sabi niya gano'n, ikaw pa rin naman na ako nakakaalam nito, anong gawin. Basta ako, sabi niya, na tulungan kita na sabihin sa'yo kung ano yung dapat mo gawin. Sabi niya, basta ito lang, huwag mong iwan mo na lahat, huwag lang yung Bible. Yung Bible ka ba? Sabi niya pa, yung tayo ng Cebu, Sister Anne, bigyan namin ng Bible. Yung talaga yung dinala ko, sabi ko, sige Lord, ito yung problema ko na to. Ito lang ang pwede kumulong sa akin. Kasi alam ko wala ito tigil kayo. Alam ko lang ito wala ako. Kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Sabi ko gano'n. Kasi iiwan mo yung mga anak mo. Kasi kaso mo lang, iiwan mo yung ako. Tapos di umuwi ako ng siya. Dala kay Bible ng sabat ako. Talagang ang kamay ko. Nakabukas lang yung bag ko. Nandun yung Bible. Sige Lord. Yung ano naman ako. Kasi hindi ko alam, minsan mayroon ako nababasa sa Bible na minsan nahirap din yung hindi ko ako. Kaya sabi ko, tulungan mo tulungan talaga ako tulungan. Bali, kung makikita niyo po, yung bookmark po sa Bible na, yan, yun po si Mami sa Nueva Ecija, yan po yung tanging nakalagipit sa Bible niya. Yan po yung bookmark niya. So, sobrang laking impact po talaga niya. Kasi hanggang ngayon po, buhay pa rin, pinatago po ni Mami. So, at saka nung nasa Nueva Ecija po si Mami, kahit po nasa Nueva Ecija siya, si Pastora Aida po, lagi ko akong kinakamusta. Like, uy, kamusta ka na ganyan? Ako parang lang ako, dahil bata pa po ako, parang, okay lang. Pero hindi po, ganun po. Yun po yun. Before noon, siguro mga 2 years, merong nagdi-disciple sa akin na born again na kamag-anak ni Pastor ng mga Mendoza. Okay. So, lagi ko siyang nire-reject. Lagi kong nire-reject yun. Dahil ayaw kong ako'y tinuturuan ng isang bagay na alam kong wala ako, pero hindi ko maamin
na gano'n, na mas may Diyos siya. Sabi ko nga, kung may Diyos ka, meron din ako, may Bible ka, meron din ako. Parang yun ang sinasabi ko. And then, so, tumigil siya matagal na panahon na hindi niya ako pinupuntahan. Kasi, sa kwento niya noon, paano pa ako pupunta sa'yo, binababoy mo lang yung salita ng Panginoon. Dumating yung February na meron na akong nararamdaman na kasi after nung mga nakaka-KRS, may myoma ako. At nagbi-bleeding din ako ng more than 1 year. More than 1 year ako may bleeding. Saktong-sakto sa verse So nagwo-work ako noon. Talagang burden ko na yung lagi akong, siyempre, hindi naman ako ganun katagal. So dumating sa punto na ayoko magpatingin dahil ayoko malaman kung anong sakit ko. And then, nung araw na yun, na ako ay hindi pumasok, nakahiga lang ako maghapon, dumating uli yung pinsan ko na nagdi-disciple sa akin. At noon, naging open ako sa pagsishare niya ng word. Naging open ako, parang iba yung pakiramdam ko. Tapos, ayun, ipinakilala ulit niya, sabi niya, kayang-kaya ka ni Lord pagalingin. Sabi niya, kayang-kaya ka niyang pagalingin. Tapos, naging receptive ako, talagang natuwa ako. Tapos, ang haba nun. Kasi after lunch, naandun na siya. Tapos, umalis siya mga 11 o'clock. And then, after nun, Lunch po, tapos 11 ng gabi? oo. Wow! Kasi nga, ano na ako, naging Open. open na ako na nakikinig na ako.